Good day mga ka-stroke, magandang araw po sa ating lahat. For today's video ay kukontinue natin ang kamay kung paano siya palalakasin. Ayan. So nabigyan na po natin ng galaw. Ayan, pinakita ko po sa inyo mga exercise nitong nakaraan na video na ito kung paano siya magbibigyan ng galaw. So ngayon, pag gumagalaw na siya, kailangan bigyan naman natin ng lakas. So, paano natin bibigyan ng lakas sa pamamagitan nito? Ayan, dumbbell. So, mag-umpisa muna tayo sa mga lightweight ng dumbbell. Kagaya nito, ito po ay 2 lbs. Ayan. 2 lbs siya. Ayan. So, kapag bago-bago pa lamang, ayan. At sa base po sa aking experience, ito po talaga nagpalakas sa akin. Ayan. So, papakita ko po sa inyo. At kung bago ka lang po sa aking channel, please subscribe at huwag niyo rin kalimutan hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. Dito na. Ang dami. Kaliwo. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe. Last time po ay pinaliwanag ko po sa inyo ng aking pong braso at paa ay lumiit din dahil sa tagal na wala siyang ginagawa at walang galaw. Ayan, so siya po ay lumiit at yung paa ko ay lumiit din. Nagbuka po ako may polio. So naibalik ko po ang dati niyang laman sa pamamagitan ng dumbbell. Ayan, so papakita ko po sa inyo kung paano mga exercise para dyan. Para maibalik ang kanyang lakas, kailangan kasi ma-activate ang kanyang muscle. So kasi wala siyang galaw noon, kasi sa dami na namatay na cell sa ating utak, yung lalo na yung mga major stroke na tinamaan, kagaya ng hemorrhagic at ng ischemic. So matagal po talaga ang progress ng pag-develop ng paggalaw ng ating kamay at saka ng paa. So ang ginawa ko po ay ito pong dumbbell nung lumiit po siya. So ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Kagaya po noon, pinakita ko na po sa inyo ito. Ayan. Kailangan i-activate ang muscle dito. Kailangan mag-activate siya at saka dito. At dito. Ayan po ang uunahin natin. Ayan. Para po dito, ay ganito po ang ginawa ko. Ayan. Ayan. Mas maganda rin po kung nakapatong sa lamesa. Ganyan. Ayan. Pwede po natin siyang gawin ng 10 to 20 repetition. Ayan. Kung nahihirapan naman at medyo mabigat pa, ay pwede natin gawin ng 5. Basta may angat siya ganyan. Ayan. Kamay lamang po ang gumagalaw. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Nakikita nyo siya, meron siyang reaction ang nagkakaan siya muscle. Oh. Ayan. Kailangan pa ulit-ulit natin siyang gawin para magkaroon ulit siya ng laman. Kasi yung muscle niya ay hindi nag-activate simula tayo ng stroke, kaya siya ay lumiliit. Ayan. So next ay dito naman sa ibabaw ng ating forearm. Papaganyan po. Ayan. Medyo may kahirapan po ito. Kasi po talagang mas mabigat po. Kasi dito ba po dito sa wrist. Ayan. Parang ganito po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, tingnan nyo pong mabuti yung aking ibabaw po. Ayan. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Gawin po natin yan. Kung makakaya ng 20 hanggang o kaya pababa 10. Ayan, mas maganda po. Tapos sa 3 ulit natin gagawin. 3 sets na tigda 20 repetition or 10 repetition. Meron pa nga po pala akong ipapalala sa inyo
kapag babago-bago pa lamang po na nabibigyan ng lakas sa inyong kamay at kayo po ay medyo na ganyan pa ang kamay, bumibengkong pa, ay huwag po na tayo gagamit ng dumbbell ng ganito para sa bicep. Kasi po lalo tayong makokomang. Sinasabi ko po sa inyo yung totoo. Makokomang kayo lalo kapag binigyan nyo ng muscle ito. May tendency siya lalo siyang kumamang. Dapat po ang binibigyan natin ng muscle ay itong tricep. Ayan o. Napakaganda na ng aking tricep o. Pero stroke yan. Ayan. Sa camera po ay siya po kaliwa. Pero kasi po naka-rear ang ating camera. Pero ito po ay kanan. Ayan. Naka-rear kasi ang camera eh. Ganito po ang pagbibigay ng muscle po dito. Magaganyan po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Kasama po diyan, ito pong labas ng balikat at saka ang tricep. Napaka-importante po na mag-activate ang muscle niyan para po siya ay lagi nakadiretso na ganyan, nakababa. Ayan. Para pag maglalakad kayo, sumisway siya ng ganyan. Ayan. Pag naglalakad. Ayan. Tsaka nakababa siya. Kahit may ginagawa yung inyong malakas na bahagi ng kamay, ay siya ay nananatiling nakababa. Ayan. Kasi pagka itong binigyan natin ng muscle, ay gumaganyan siya lalo. At lalong napakahirap yan, naninigas. Kaya dapat ay, ito po ang binibigyan ng muscle. Pag nabigyan nyo ng muscle, mahalos 85% ang inyong kamay na malakas. Ang sunod, ganda ng buko eh. Ang sunod po, ito po, mas lalong mahirap to, pero po kasi ng pahirap. Pahirapan natin yung ating kamay na na-stroke. Kailangan niyang mahirapan kasi nga no pain, no gain. Ayan. So, ganito po ang ginawa ko. Ayan. Dito po, sa tabi. Tapos, itataas po natin ang papaganyan. Ayan. Ang na-exercise po diyan ay dito po sa may elbow. Kasama na rin itong tricep at saka ang balikat. Ayan. Kaya siya ay mabibigyan ng lakas. Importante po kasi lumakas to. Magabigyan ng muscle. Ayan. Papaganyan po. Ayan. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. Pag ganun po, pataas po. Ayan. Dito po ang tama niyan. Ayan. So, lagi po dapat natin ginagawa yan. Pero dapat po ay yung ganun pong set. Ayan. Yung sa una, ganito. Tapos yung papaganyan. Para maiwasan niya ang paggaliit. May balik siya sa dati niyang laman. Magkaroon siya ng laman. Nawawala nga kasi yung muscle, hindi na nag-activate kasi hindi siya nakalaw. Especially kung nakaupo ka ng matagal na wala kang ginagawa, ay yung kamay mo ay talagang liliit. Pati yung paa, basta hindi siya naigalaw. Ang sunod po, dito pa rin para sa tricep po, kailangan kasi mabuhay ang muscle dito sa likod, sa tricep. So, ganito po ang gagawin natin. Nakataas po siyang ganyan, tapos patikot po ganyan. Ayan. Yan po. 1, 2, 3, 4, and 5. Kung magagawa nyo rin ng 10 o 20, mas maganda. Talagang kailangan mangawit siya. Pero kung hindi pa kaya, pwede po natin ispatan dito ng kamay. Ayan. Tapos maingat po ang pagbaba. Tatansyahin nyo po. Ayan, ganyan. Ilag po ang inyong ulo, ganyan. Ayan, ganun po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, pwede rin po kayo magpatulong sa sino mang miyembro ng pamilya o kung wala man, hindi sa miyembro ng barangay. Ayan, papaganon po. At yun po ay mabibigyan natin ng muscle na kagaya ng ganito. Ayan. Tapos, siyempre, yung malakas na bahagi naman ng katawan ay atin ding ibabalanse, exercise din natin. Ayan. Ganun din natin. Ayan. Para mabigyan din siya ng lakas. Kailangan gumagalaw din siya at nabibigyan din siya ng bigat na ganito para ang muscle din niya ay mabuhay din. Ayan. Pero hindi naman magliliit
ang malakas na parte. Ang liliit talaga ay di yung tinamaan ng stroke kasi nga wala siyang ginagawa. Siyempre, ang pinakahuli ay kailangan dalawa kasi para balanse. Dito po manggagaling sa ilalim, tapos pataas po ng ganyan. Ayan. Para rin po yan sa balikat. Ayan. Kailangan magkamasal din to eh. Itong dalawang to, ayan. So, kapag ganun po ang ginawa ko, ayan. At yan po ay pinagtanong-tanong ko rin sa mga professional physical therapist na dapat talaga ay mabigyan siya ng muscle at mag-activate ang muscle na tinamaan ng stroke. So, ganito po yon. Sa balikat. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan, pwede nyo pong mas marami pa kung 20 or 10 repetition ay mas maganda kung magagawa niyo yon. At ayan, dyan yung mabibigyan ng pag nagkaroon na siya ng muscle, kapag palagayan yung ginagawa yan, ay mabibigyan nyo siya ng muscle at mapapansin nyo ang kanyang lakas. Ayan. Sa totoo lamang, ako yung katulad ng bottled water, ay naibubukas ko na po itong aking tinamaan ng stroke. Ganun na po siya kalakas. At nagagamit ko sa mga maraming kapaki-pakinabang na bagay. Ayan. Nakakasabay na ang kamay ko sa normal na pamumuhay. Pag palagian natin ginagawa ang mga bagay na yan, ay mabibigyan na natin siya ng muscle. Pero hindi dapat lagi siya naka-maintain doon sa ganong weights. Siyempre, magdadagdag din tayo ng weights kapag nararamdaman natin na napakagana siya para sa iyo. So, para pong ganito, ayan. Ayan, mga ganito po. Pero meron pa pong sunod ron eh. Meron pong 5 lbs. Ayan. Ito po yung mabigat eh. Ito. Ayan. So, ito po ay 5 kilogram. Ayan. So, basta padagdag siya ng padagdag. Ayan. Tapos pagka malakas na ang inyong baraso, ay saka tayo babanat ng papaganyan. Pwede natin bigyan ng muscle ang bicep. So, yung pong aking ipinakita ay naipakita ko na rin po dati. Pero yung pong pinakita ko noon ay para doon pa po sa hindi pa masyadong gumagalaw. Kaya mga paganyan-ganyan lamang siya. Ayan, sa kamay. Ayan. Tapos mga paganyan-ganyan. Ayan. Pero yung ginawa ko po kanina, ayun po ay mga process talaga ng step ng pagdadumbbell para sa na-stroke. Pero dapat ay lightweight muna. Inuulit ko po, dapat ay lightweight muna kung hindi pa siya masyadong malakas. Huwag natin bibiglain, huwag natin pepersahin ng mabigat agad. At syempre, huwag din nating pepersahin ng maraming repetition. Kailangan mag-umpisa tayo sa 20 pinakamataas. Ayan, tapos 3 sets. Pag nahihirapan na siya sa pangatlong set, ay pwede na tayo magbawas ng hanggang 10. Ayun, ganun po ang ginawa ko at yun po talagang base sa aking experience at yun po nagpalakas sa aking baraso. Ayan, gawin niyo po yon at mga mararamdaman nyo na malaki ang pinagbabago ng inyong kamay. Ayan. At pati sa daliri po ay iba pa rin ang exercise dyan. Marami pong prosesong ginagawa sa daliri na pag-exercise. Kagaya ng mga pagdampot, dapat na pinapractice nyo rin po yun. No, so, ang ating pong palalakasin ay baraso po. Ayan. Para na ipapaling natin kung saan natin gustong ipaling at magamit natin sa kapaki-pakinabang na bagay. So, yun po ang aking masasabi. Pero dapat gagawin din natin yon yung talaga meron din tayong motivation nga na naniniwala tayo sa ating sariling kakayahan na lagi nating iniisip na kaya. Yung positive lagi ang iniisip natin. Siyempre, lagi ko rin sasabihin sa inyo na talagang isa pang number 1 na problema natin talaga ay yung pagiging mainitin ng ulo. Ayan, bawasan po natin ang init talaga ng ulo dahil hindi po makakatulong yan. At hindi po maganda may dudulot yan sa atin. At siyempre, kagaya ng mga nag-aalaga sa atin, ayan, maaari tayong iwanan ng mga yan. Pagka lagi natin silang pinakikita na init ang ulo. Ayan, kagaya ng mga pagka yung iinom ka ng gamot, na init ang ulo mo, nagdadabog-dabog ka, ganyan. Kasi nga, hindi mo pa natatanggap kung ano nangyari sa iyo. Pero,
hindi mo alam na nasasaktan din yung nag-aalaga sa iyo. Ayan, na-stroke ka na nga, mag-inarte ka ba? di, walang mangyayari. Yan ang isa pang dapat pag-aralan natin kung paano lalabanan. At saka dapat talaga lagi kang masaya, yung maaligansa, masaya ka lagi. Para mapapakaramdaman mo na parang ikaw ay active. Ayun, lagi kang ganado. Ayan, napaka-active mo, ganun. Pag ikaw ay masaya at yung nakokontrol mo nga ang init ng ulo. Ayan. So, talagang kasama yan sa na-stroke na talagang nagiging mainit ng ulo, maaaring sa yung nung una sa dami rin ng iniinom na gamot. Ayan, kaya ganun. Pero dapat talaga pag-aralan nating labanan dahil hindi maganda na idudulot nito. Lalo na sa pamilya. Kailangan na ipakita mo na yung maalagaan ka, karapat-dapat ka, yung hindi ka nakakabugnot. Ayan, madalit sabi. Ayan, kasi pag uminit ang ulo, wala lahat, talo lahat. Pati exercise mo, wala. Ayan, so dapat labanan natin. So yun ang masasabi at lagi nating itanim sa ating isip, na sa ating mindset na laging may pag-asa kasi nga tayo binuhay pa. Ayan, hindi lahat ng na-stroke binubuhay. Marami namamatay. Pero tayo binuhay kasi nga pinalalaban pa tayo. Ibig sabihin may laban, may pag-asa pa. So, yan po ang aking masasabi at tayo magtiwala tayo sa Diyos. Siyempre, tutulungan din natin ang ating sarili. At yan po ay talagang paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. So, maraming salamat po sa panonood. Yan po ang aking pinakita ay ang kung paano bigyan ng lakas ang ating braso. So, ako po si Daxmenian Flores. Ayan, nagsasabi sa inyo na lagi natin tatandaan at itanim natin sa puso at isip na tayong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas ang katawan at braso. Ayan, di ba? Maraming salamat po and I love you all.